Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is January 26, ay 22, 2026 na tayo ngayon ang pupunta dyan sa may Florio Beauty and the Wellness Spa sa may Donada Place, Barangay 37, Pasay po yan. At dadalhin po natin sa may cash and carry entrance. Sa may South Super Highway, Fillmore, Ermita Street, Palanan, Makati. Nako po, pa traffic. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pamong dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick up area. Nakausapin ko ang pasyente, yung tissue ba, yung pinag-aralan sa microscope, ay napaka-sigla, napaka-taang na klaseng cancer. Kaya alam na itong uling cancer, yes, sa organ na ito ay ganito. Mapataas ang survival rate. But with this kind of cellular study, histology at tawag yun, that's good. Pero hindi sinabi sa'yo na AI yun. Kasi, just a question. Okay, may concern. Concern, go. Financial. Ang mahal kasi magpapunta sa doktor eh. Kaya nga, yung sabi mo nga sa case na ito, narinig ko kanina. Pagmalubha na lang pagpapakonsulta, sa tingin mo, pag kayo po ay nagpakonsulta sa estadong sobrang malubha, may lunas pa. Kaya nga napunta kayo sa malubhang sitwasyon. Kasi hindi natin nagamot sa unang hakbang. Yeah. Alam mo, kung pwede mong i-mix sa bad ko pag nag-umusbong pa lang yung sakit, gamutin mo na. Mas mabilis. Mura. And that's concern. Takot. Yung iba, parang ayaw na, hindi na pupunta sa doktor because they don't want to hear what you're telling me right now. So, handa ka na. Handa ka na umarap sa creator. Kasi alam naman natin dito, harapin natin, kahit anong kalagayan, medyo may important na palulugan natin. Siyempre, at the end of the day, yung life natin ang mataterminate. Diba? Yeah. Kaya nga, kung sabihin natin, ang sarap sa buhay. Oo naman. Ang sarap sa buhay, hindi mawawala problema sa buhay. A part of life, take it. Diba? But, don't feel it. Because you take it. Take all the information, take all the symptoms, iharap, tulog sa doktor, dahil kami, doktor, ay magbibigay, maghahanap ng solusyon. Hindi namin sinasabi, may gamot lahat. But kailangan harapin ang katotohanan. Lahat naman, sabi ko nga, always sa klinika sa Estrella. Pag alam natin ang problema, alam natin ang solusyon. May babatiin ka mga doktor. Maraming salamat po sa mga nanonood dyan sa endoscopy unit ng Metropolitan Hospital at kay Nicole Vinuya. Thank you very much sa pagsubaybay nyo dito sa amin sa PCMM Action ngayon. Nasa Facebook at TikTok si Doc. At pwede niyong hanapin ang aking official username at Doc Dennis Official. Pwede kayo makipag-chat sa akin sa Facebook, TikTok, at meron pa tayong mga kuntahan na anything medical, magpadala lang inyong mga messages ko. If symptoms persist, Consult your doctor. Babalik po ang Action ngayon. Willie Cordero at Doc Dennis sa Action ngayon sa DCMM. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids.
Mommy's, agapan na adobo at lemang nakatara. Pambatang lagundi, Flemex. Unang anak, nakababahala, makaplema. Para dyan, Flemex for Kids ang pambato mo. Ang Flemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalapat ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Rachel Alpo, the Flex for Flemex. Pwede pa rin mong bigyan itong ating MMR vaccine. Okay, sa atin po kasi pag sinabing, ay, tigdas lang yan. Lalagyan lang nila ng cornstarch o kaya magpapakulo ng mga herbal tapos ipapaligo. So, yun po ba ay hindi epektibo na gamot kontra tigdas? Hindi po epektibo yun kasi sa mga kapuso dahil yung tigdas, magaman siguro ang iniisip ng mga naggagawa ng ganong tradisyon ay nakikita yung mga panikal na sila ng tigdas, so baka bubuusan ng pulbos o kaya papalikuan kasi iniisip na lalagyan ng gamot. Hindi po. Ang dahilan po ng tigdas at tigdas sa akin ay mga virus. Ang mga virus po ay nasa loob ng katawan at hindi po yan nakukuha ng pulbos or ng ugat. Kailangan po sa kanila ay una, yung bakuna para hindi sila makapasok. Pag nakapasok po, dinadala ang pasyente sa ospital para tinatawag sa supportive therapy. Kasi gagaling rin po naman sila ng puta, pero kasi dahil alam ko, nakikinig sa atin ng mga kapuso, huwag natin gawin dahilan yun na parang, ay, magpahawa na lang ako at gagaling. Kasi po, pagdating sa tigdas, mas kaunti yung pagkakataon na gumaling. Ito po, meron ditong text sa ating text connect si 1883. Sabi niya, good afternoon, Miss Cathy and Azek. Sharing lang po. Yung kapatid po ng lola ko ay nabulag nung bata pa siya bilang komplikasyon ng measles dahil hindi daw po siya nabaksahan. Kaya importante po talaga ang bakuna. Ay, salamat kay 1883 sa text na yun. No? So yan, isa pa yan sa mga posibleng komplikasyon. Maaari rin kasi na dahil may binanggit ako kanina ng encephalitis dun sa utak umatake yung virus ng ating B-cells. Kaya tama po, thank you kay 1883. Kailangan talaga magpapakuna kasi libre na, epektibo pa. Bukod po dun sa MMR na nabanggit natin sa mga health center, ano-ano pa po ba yung ibang mga bakuna na maaaring ma-avail ng ating mga kapuso sa ating mga health center? Ay, ito po kasi marami tayong pwedeng sulitin, no? Ano yung mga susulitin natin yun? Una, sa pagkapanganak pa lang, babanggitin ko yung mga bakuna sa ating EPI, yung ating Program of Immunization. Una, yung BCG vaccine sa pagkapanganak yan. Ikalawa, yung hepatitis B vaccine sa hospital pa lang, binibigay na yan. Ikatlo, sa health center, yung mga follow-up, yung tinatawag na 5-in-1, yung pentavalent or yung penta na sinasabi. Sulit na sulit. Diphtheria, tetano, naalala nyo, 2 taon na nakaraan, yung pertussis, yung ubong lalaki ko, yung pulmonia, meningitis, hepatitis virus, iwasan yun. Susunod yung sa polio. Tapos susunod sa pneumococcal conjugate vaccine para sa pulmonia at meningitis. Tapos pinakahuli na yung MMR. Marami hong mga bakuna at libre ho lahat yan sa mga government health center. So, kailangan lang po nilang pumunta at kumplituhin, Ase? Yes, kasi sa katunayan, sabi nga nila, yung mga gastos sa pagbiyahe o kaya yung gastos sa oras, kasi baka mamaya kailangan na huwag munang pumasok si nanay o si tatay para samahan ng ating chikiting sa bakunahan, ay napakalaking balik po doon sa pagtitid dahil syempre una sa lahat, ilalayo natin sa kamatayan ng ating anak. Ikalawa, ay lalaki siya ng malusog na bata at makikita natin na sulit ito sa ating oras at budget. Ate, kamustahin ko na rin lang kasi kamakailan naging usapin po yung super flu. Kamusta na po ba yung bilang nito sa ating bansa? Wala akong dagdag kasi sa katunayan mas natatakot kami sa super measles. Siguro dapat tawagin yung super tigdas, no? Para mas natatakot na yung tigdas. Kasi nagtataka kami sa DOH, lahat po ng mga tao ay masyadong naaabala dun sa super flu dahil sa pangalan. Kaya nagkaiba dun sa seasonal na trangkaso dahil kung ganito talaga nag-iiba ang panahon ay talagang dumadami po ang hawa ng sipon na gumagaling po naman ng pusa. Ang dapat po natin mas katakutan at paalalahanan natin ang ating mga kapitbahay. Pag may nakita kayong bata na kapitbahay, paalalahanan nyo yung magulang, Mars, ako natin na ba yan sa tigdas? O para maiwasan natin yung pagkamatay dahil sa nakakatakot na super tigdas. Okay, si 6947 may tanong po dito.
dito sa ating text connect. Yes, paalam Yung anak ko po. is 7 Na-drop na lang natin years sila. old Paalam na. po. Salamat po Wala sa po siya panonood. ni bakuna.